ko sina Inay at Itay. At buong buhay ko, wala na akong hinangad kundi ang mapasaya sila. At yun ay dahil sa ramdam ko ang malaking pagmamahal nila para sa akin. Sa akin po? Sa akin ang magandang coaching ito? Nay! Nay! Oo, anak. Regalo namin sa iyo yan ng tatay mo. Oo nga, anak. Dahil binigyan mo na naman kami ng tagumpay. Isa ka ng ganap na doktora ngayon. Isang oncologist. Kayo po ang inspirasyon ko sa aking pag-aaral, Inay. Itay, nagpakahirap kayo para mapagtapos ako. At ngayong naabot ko na ang pangarap ko, pangako po, lalo ko pa kayong pasasayahin. Salamat, anak. Mapalad kami dahil dumating ka sa aming buhay. Natutuwa ako't nagustuhan niya yon, Melanie. Pero Elvira, ang laki ng ipinayat mo ngayon na. May sakit ka ba? Wala. Sobra lang siguro akong napagod sa pag-aasikaso sa binuksan kong negosyo. Aba, magpahinga ka rin. Hindi mo naman kailangan magpayaman pa. Titulada na siya. Salamat. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbagong pagmamalasakit mo sa akin. Para nakitang kapatid. At saka, pinagmamalasakitan mo rin naman kami. Ikaw ang tumulong sa amin ni Samuel para may ayos ang kabuhayan namin. Dahil gusto ko, kahit sa ganoong paraan man lang, matumbasan kong kabutihan niyo sa amin. Napakaganda talaga ni Sheila, lalo na sa litratong ito. Mabuti. Binigyan ako ni Melanie ng mga pictures ng aking anak nung magtapos siya ng kolehiyo. Sa pamamagitan nito, naiibsan ang kasabikan ko sa kanya. Sheila. Anak. Salamat at nagtagumpay ka. Maligaya ako dahil naiayos ko ang buhay mo. Isa ka ng doktora ngayon. May maayos na pamilya at malinis na pagkatao. Hindi tulad ko. Hindi ako nagkamali sa naging pasya ko noon. Naging marumi man ako. Maganda naman ang kinahinatnan mo. Ma'am Elvira? Ikaw? Ako po ang bago ninyong doktor, ma'am. Doktora Sheila Montano po. Pinakiusapan po ako ni Doktora Santiago na asikasuhin kayo pansamantala. Bakit? Nasaan si Doktora? Namatay po ang husband niya. Pero wag po kayong mag-alala, ma'am. Nabasa ko na po yung record ninyo. And don't worry, hindi ko po kayo pababayaan. Salamat. Doktor. Huwag na po kayo umiyak, ma'am. Nalulungkot din po tuloy ako eh. Dapat po, ngumiti pa rin kayo. At maging masaya.
Dahil biniyayaan pa po kayo ng Diyos ng buhay. Baka naman hindi mo lang nakikita. Tama si Jeric. Baka wala ka kapag dumadalaw ang mga kamag-anak niya. Hindi. Wala talaga dumadalaw sa kanya, Kian, Jeric. Yun ang sabi sa akin ng kanyang nurse. Eh, bakit ganun? Nasaan kaya mga kamag-anak niya? Tinanong mo na ba siya tungkol doon? Oo. Pero yung abogado lang niya ang sinabi niyang nag-aasikaso sa kanya. Alam niyo, ang gaan talaga ng loob ko sa kanya. Ha? Para bang nahihirapan ako pag nakikita ko siyang nahihirapan. Eh, pusong mamon ka kasi. Kaya ka maswerte ka pag nakasal kayo ni Sheila. Dahil maganda na, mabait pa. Ayaw pa kasi niya eh. Bigyan mo pa ako ng konting time, Jeric. Tagal naman. Gusto mo pasayahin pa ang parents ko. At gusto kong gawin yon mag-isa. Tapos na po ako mag-almusal, Nay. Tay. Anak, konti pa lang yung nakain mo ah. Bakit ba parang nagmamadali ka? Sabi mo wala kang pasok ngayon. Dapat nga po talaga wala. Kaso may bagong pasyente po na-assign sa akin eh. Nag-leave po kasi yung dating doktor ni Ma'am Elvira. Kaya nalipat po siya sa akin. Elvira? Ang pangalan ng bago mong pasyente? Opo, Nay. Elvira Martinez. Naawa nga po ako sa kanya eh. Kasi kahit mayaman siya, wala namang kamag-anak na dumadalaw. Mukha naman siya mabait. Ganun ba? Opo, Itay. Yun siguro ang dahilan, kaya magaan ang loob ko sa kanya. Sige na anak. Tumuloy ka na. Baka kailangan ka na ng pasyente mo. Sige po. Next time na lang po tayo mag-bonding ha. Sige po, tuloy na po ako. Ingat ka, anak. Opo. Samuel, kinakabahan ako. Hindi kaya si Elvira na best friend ko ang pasyente ni Sheila? Naiisip ko rin yun. Dahil sabi mo sa akin, malaki ang ipinayad niya nung uli kayong nagkita. Pupunta ako sa ospital, pero hindi ako magpapakita kay Sheila. Aalamin ko lang kung tama ang hinala natin. Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Elvira. Melanie, ano mo na lamang narito ako? Nabanggit sa amin ni Sheila na may bago siyang hawak na pasyente. Sinabi niya ang pangalan mo. Kinabahan ako kaya lingid sa kanya nagpunta ako dito sa ospital. At tama pala ako. Ikaw pala ang pasyente niya. Elvira, bakit hindi mo sinabi sa akin na may malubhakang sakit? Ayoko. Maawa ka na naman sa akin. Tulad mo. Oh, Elvira. Breast cancer. Ang sakit ko. At may taning ng buhay ko. Kailangan malaman niya na ang katotohanan. Huwag na. Magugulo pang
isipan niya. Pero Elvira, Aalis na naman ako eh. Dito sa mundo. Hayaan mo nang lubos ko siyang iwan sa inyo ni Samuel. Iyakap mo na lang ako sa kanya. pero makakaya ni loob ng Diyos na maging pasyente ka ni Sheila. Para malaman na niya ang katotohanan. Parang napaka-importante po na pag-uusapan natin, Inay. Tay, ano po ba yun? Anak, mula nung bata ka, bawang kaligayahan nang dinulot mo sa amin ng iyong itay. Totoo yun. Pawang tagumpay at karangalan. Kaya naman ipinagmamalaki ka namin. Nagsikap talaga ako para sa inyo. Dahil ibig kong papasaya ko kayo. Kasi ramdam ko, mahal na mahal po ninyo ako. Tama ka, anak. Mahal na mahal ka namin. Pero, bukod sa amin, may isa pang nagmamahal sa'yo. Ay? Siya ang tunay na nagpakasakit para marating mo ang tagumpay. Hindi ko kayo maintindihan. At saka, bakit kayo umiiyak? Sheila, hindi ka namin tunay na anak. Pero kahit gano'n, minahal ka namin, anak. Bakit kayo naglihim sa akin? Dahil yun ang gusto ng tunay mong mami. Ang itago sa iyo ang lahat. Para huwag mo na siyang makilala pa. Sama niya. Siguro yun din ang dahilan. Kaya pinamigay niyo ako sa inyo. Hindi, anak. Nagkakamali ka. Napakabait ng iyong ina. Sa kabila ng katotohanan, bunga ka ng kalapastanganan sa kanya ng kanyang amain. Binuhay ka pa rin niya. Ako? Bunga ng rape? Oo. Kalilibing lang noon ng nanay niya. Nagpagsamantalahan siya ng kanyang amain. Ng tao na dapat sana tumulong sa kanya sa mga sandaling yun. Sino po ang tunay kong ina? Kilala mo na siya, anak. Siya ang iyong pasyente. Si Elvira Martinez. Elvira. Melanie, bakit narito ka? Makaabutan ka niya dito. I am sorry. Pero hindi ko na kaya ang gusto mo.
Ipinagtapat ko na sa kanya ang lahat. Ano? Bakit? Bakit naman po? Hanggang sa huli, ayaw niyo pa rin magpakilala sa akin. Mami. Shit. Kaya pala gaan ang loob ko sa inyo. At sa lahat ng mga pasyente ko, gusto ko kayong alagaan. Iyo pala. Tunay ko kayong ina. Patawad. Anak. Ayaw ko nang magpakilala. Dahil ayoko marumihan pa ang malinis mong reputasyon. Mami. Pero minahal kita, anak. Kaya nga, kahit wala akong pinag-aralan, ginawa ko lahat para huwag kang matulad sa akin. Paalam, Mami. Hindi baling naging marami ako. Basta ikaw, mailigtas ko sa kahirapan. At hindi ko magdusa dahil sa kawalan ng ama. Mami, aalagaan ko kayo. Malinis lang pagkatao mo, anak. Huwag mo nang tungisan yon dahil sa akin. Nadungisan din po kayo dahil sa pagdating ko. Pero pinili ninyong buhayin at lingapin ako. Kaya ngayon, muli tayo pinagsama ng tadhana. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo iiwan, Mami ko. Makaraan ng ilang buwan, pumanaw si Mommy. Ngunit pinuno ko ng magagandang alaala ang ilang buwan na pinagsamahan namin. Ipinadama ko sa kanya ang buo kong pagtanggap at pagmamahal. Ako po si Sheila at ito ang aking buhay. Mahaba man ang pagdurusa ng isang tao, may ligaya pa ring nakalaan para sa kanya sa takdang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas,